Una, pangalawa, pangatlo. Pangatlong impeachment po inihain laban po kay Pangulong BBM. Ikatlong impeachment complaint versus BBM hindi tinanggap ng House Secretary General. Ayos. Oh, bakit? Bakit hindi tinanggap? Impeachment kung may kasalanan, hindi kung may agenda. Kung ebidensya ang usapan, wala kang may pakita. Pakinggan po niyo. Kaninang umaga, Ayan po. nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama sa Makabayan Block Mm. na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Malinaw po na hindi tinanggap ang final ng Makabayan Black kasi nga po mayroon na pong unang impeachment. Ano? Pangalawa yung Makabayan Black, pangatlo po sila. Ito mga grupo nila Chavit Singson, itong si Defensor, ito si Paras, ano? Hindi ko kung anong klaseng grupo meron ito. Grupo ng mga DDS to eh. Didilis, ano? Oh. Kaya Ah. kami may prepared statement na kami tungkol dito sa ginawa dahil na-anticipate na namin na talaga magkakaproblema sa mismong pag-file namin. At katulad nga na nangyari at na-anticipate namin, ganun nga. So if I will be allowed to read the statement to be clear, distribute na lang siguro. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. Magaling sana. Okay sana ito. Kaya lang, yung impeachment din ni Sara Duterte ay napakarami ring problema. Andyan nga, diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Tapos, pinagbasihan din naman ng mga senador na kakampi ni BP Sara, iginalang nila yung pag-decision ng Korte Suprema na unconstitutional. Kaya nila in-archive. Oh, tatlong impeachment din yon nangyari. Tatlo. Pero yung isa lang ang dinesisyonan. Ganito din ang ginawa nila. Tatlo rin. Magulo talaga. Oh. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. Dapat noon, nung dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment trial ni BP Sara, dapat nagsalita rin kayo. Di ba? Eh bakit hindi kayo nagsasalita? Ngayon, dahil hindi nyo kakampi si BBM, ang dami-dami yung sinasabi, ang dami-dami yung alingas-ngas. Ano kayo? Huh? Oh. There is no discretion Oh. given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a citizen. Hindi po lahat ng Pilipino gusto yang i-final nyo. Ha? Kayo lang ang may gusto niyan. Kayo ng mga kasi kakabig nyo si Duterte. Ha? Madali lang naman i-analyze yan. Ito si Paraso. Si Chavit Singson nagsasalita na matanggal, dapat matanggal. Yan si PBBM. Oh. Ano? May naglagay, may nag-file ng impeachment. Una, pangalawa, pangatlo sila. Itong grupong ito, pangatlo. Aba, ang gulo-gulo na. Pangatlong impeachment. Ginaya rin yung pag-file kay Sara Duterte na tatlong impeachment pero isa lang
Pero inarchive ng mga senador. Nakakampi ni Sara Duterte. Ito. Sitting president, if I may repeat that, by refusing, Mm. it denies the Filipino people their only lawful mechanism Not all the Filipino people. Ah, the DDS supporters ang sabihin mo. DDS, Duterte diehard supporters. Okay? Hindi Filipino people. Kasi kami ayaw namin. Against kami sa impeachment ni BBBM. Ha? Against kami sa impeachment ni PBBM. Malinaw yan. Ha? Ikaw, Mr. Defensor, hindi kami pabor dyan sa inihain yung impeachment. Ayaw namin yan. to raise grievances against a sitting president. Hmm. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. Ang mahirap sa inyo pag gusto nyo, nag-file kayo, pumabor sa inyo lahat di ba? Yun ang gusto nyo. Palaging nakapabor sa inyo. Oh. Kagaya niyan, pabor kayo sa pagkaka-archive ng impeachment ni Sara. Pero gusto nyo mag-proceed ang impeachment ni Marcos. Ano yun? Mga baluga ba kayo? Hindi lahat ng isinusulong ay dapat ituloy. Lalo na kung kulang sa bigat, ebidensya at malinaw na kasalanan. Malinaw na kasalanan. Tandaan po ninyo, ang impeachment ay matinding hakbang. Hindi pang-eksena o pampulitikang pressure. Sa kaso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang hindi pagtanggap sa reklamo ay pagsunod sa pamantayan, hindi pagtakip. Ang bansa ay mas nangangailangan ng katatagan kaysa gulong gawa-gawa. Kung walang malinaw na paglabag, ang impeachment ay nagiging ingay lang. Hindi hustisya ang hinahanap nyo. To block this process is not merely procedural error. It is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear. The Constitution is clear. The duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. If I may distribute this. Ang impeachment, kung may kasalanan, hindi kung may agenda. Kung ebidensya ang usapan, wala kayong maipakita. Huwag nyo nang i-file. Sandali lang, dadagdag ko lang. Oh. Yung impeachment complaint is actually a people's complaint. Yun lang. So, hindi kailangang pigilan ang reklamo ng taong bayan. It's a people's complaint. It's a Kalukuhan yan. Dapat sinabi nyo yan sa Korte Suprema nung dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment trial ni BP Sara. Dapat nagreklamo rin kayo nung inarchive ng Senado ang impeachment complaint ni Sara Duterte. Sos Mariusip. Isa pa ito. Nagtangkang maghain ng ilang dating opisyal ng gobyerno ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Huwebes, Enero 22,
Ngunit hindi umano ito tinanggap ng Office of the House Secretary General dahil kasalukuyang wala sa Pilipinas si House Secretary General Cheloy Garafil. Oh. Tinangka rin umano ni dating Kongresista Jacinto Paras na mag-iwan ng kopya ng kanilang impeachment complaint. Ngunit hindi rin umano ito tinanggap. Bakit nga tatanggapin? Wala nga yung Secretary General dyan. Oh, the refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is clear violation of the both and rules of the House and the 1987 Philippine Constitution, saad ni dating Kongresista Mike Defensor. Nako. Ito, kabilang sa mga complaint ng naturang impeachment complaint ay sina dating National Security Advisor Hermogenes Esperon. Ito, Junior at former Ilocos Sur Chavit Matandang Hukluban Singson. Ayos. Ito po, magulo na ang ating bayan. Magulo na. Lalong gumugulo. Kailan pa ba tayo tatahimik? Kaya tuloy, lalo tayong bumabagsak dahil sa mga ganitong pag-uugali ng itong mga matatandang ito. Itong matandang hukluban ni Chavit Singson. Ito si Mike Defensor. Ito si Paras. Ito pa, si attorney, yung legal counsel ni ha?